guys! Hello. Welcome back to our channel. So for this vlog, pag-usapan na natin yung budget and itinerary ng aming previous Japan trip. So again guys, medyo late na itong sit-down vlog na ito, but don't worry kasi hindi pa naman masyadong nagbabago yung exchange rate ng peso and yen. So magagamit nyo pa rin as reference itong vlog na ito for your upcoming Japan trip. Okay, so simulan na natin i-discuss yung itinerary and yung budget. And guys, ang ipapakita na rin pala namin dito na prices ay in peso na. So, kinonvert na namin siya. So, we went to Japan last December 2 to 13, 2024. So, that's a total of 12 days. So during peak autumn season yun. So, ito na, ipa-flash ko na sa screen and pinagsama na namin yung itinerary and budget para mas mabilis tayo mag-discuss. So, I have here again yung laptop namin as reference and guide. So, for our pre-departure expense, nag-book kami ng Jetstar papunta ng Kansai and ang pabalik naman namin sa Manila ay Cebu Pacific. So, magkaibang airlines yung binook namin. Pero parehas sa Kansai Airport din naman. Kasi ang ating Japan trip ay focus lang sa Kansai region. Kaya magkaiba yung airline kasi yung papunta na Jetstar, umaga yung dating dun sa Kansai Airport. Tapos yung magandang airline naman para masulit yung araw pabalik ng Philippines, yung Cebu Pacific. So, ang ating airfare ay 16,650 ang isa. So, times 2 natin yan, that's 33,300. Medyo mahal kasi ano rin yun peak autumn season nga. At saka pagkakuha namin ng visa namin, talagang na-excite kami, nag-book agad kami kasi parang feeling din namin. Ang liit na lang ng chance na magkaroon ng seat sale and approve kami ng visa. September. Oo, September na. Eh, ang target date namin is December. Kaya nag-book agad kami kasi malapit na yung December nung nakuha namin yung visa. Hindi namin naghintay ng seat sale. Kaya ganito yung naging price ng airfare namin. So, yun. And also kasi, nag-apply kami ng ME. So, makikita nyo dito sa vlog na ito, yung pag-a-apply namin ng Japan visa. So, watch nyo na lang yun guys kung gusto nyo makita kung ano yung mga requirements na pinasa namin for the multiple entry visa. Yes, Yan. possible naman kahit first timer, ME agad. So, sa travel tax naman, ang travel tax ng isang tao ay 1,620. So, times 2 natin yan, that's 3,240. Sa travel insurance naman, guys, so we got the standard insurance from GCash, that's 103 per day. And times 12 natin yan, magiging 1,236 ang isang tao. So, times 2, ang total ay 2,472. So, sa hotel naman, we book Quintessa Hotel sa Shinsaibashi. And ang hotel room namin ay standard double city view and that cost 4,727 per night times 11 nights. So that's a total of 51,997. I think mura na yan sa panahon na yun kasi peak season nga ng autumn. Tapos, ang ganda ng location ng hotel namin. Basta kung kayo yung magbubook, make sure na yung ibubook nyo malapit sa Dotonbori, malapit sa convenience stores, tapos malapit din sa mga subway station. So sa ating pre-departure total ay 91,009 pesos. So, pre-departure pa lang yan, guys. Ang per person naman ay 45,504 and naglagay pala kami dito ng tipid version ng aming travel. So, sa tipid version ng pre-departure expense, so pwede kayo makamura kung maghihintay kayo ng seat sale and kung makakakuha kayo ng lower accommodation. So, sa Japan, may mga capsule hotels. So, ano yun? Sikat yun sa Japan, mga capsule hotel. Parang bed spacer, ganyan. Bagay siya sa mga solo traveler. So, ang capsule hotel ranges around 2,000 per night and may mga budget hotels din like 3,000 per night. So, kung makakahanap kayo ng ganun, okay din. Pero heads up ang mga hotel sa Japan, maliliit lang talaga. Sakto lang, lahat ng kailangan yun lang yun nandun. Wala siya masyadong Wala masyadong room for the luggages, mga ganyan. Okay lang naman kasi syempre madalas naman bilang traveler, di ba nasa labas ka naman ng hotel. Okay, so dito na tayo and let's discuss day 1. Ito na yung arrival namin sa Japan. And that is December 2, 2024. Ayan guys, makikita nyo, pinag-isa na namin yung itinerary and the budget. So we arrived at Kansai International Airport on December 2, 2024. And after that, nag-withdraw na rin tayo ng yen dun sa ATM machines nila na nasa airport. And then also, bumili na rin tayo ng limited edition Icoca card. So makikita nyo dun sa vlog kung paano kami bumili ng limited edition. So I got yung Hello Kitty and then si Mila. Sa akin yung Wind and Thunder
Other God. Design lang naman yung pinagkaiba. Same price pa rin. So, kailangan tig-isa kayo ng iCoca card, hindi pwedeng mag-share. Madalas yung tanongin sa amin kung pwede daw na isang card na lang sa different person. So, hindi po pwede. Hindi pwede. Oo, para siyang ID, dapat tagi-isa. So, 733.83 ang isa. So, times 2, that's 1,467.66. And then, we also got pocket Wi-Fi from Japan Wireless. Doon na din namin siya pinick up sa airport. So, that is 224.43 per day. So, times 12 natin yan kasi 12 days tayo sa Japan. And that's a total of 2,693.14. Oh, sa Japan Wireless kami kumuha kasi sa Klook nung naghahanap ako, wala akong makita na pocket Wi-Fi na ang pickup ay sa Kansai International Airport. So ngayon, yung Japan Wireless sa website to direct na binook. So merong pickup sa Kansai Airport mismo kasi syempre bilang traveler, importante may connection na agad tayo sa airport pa lang. And then nag-lunch kami sa Sukiya. Yan, doon din yung sa Kansai Airport. And 579.36 ang total ng lunch namin. And then after no, sumakay na kami ng Nankai Rapid Train going to Namba Station. And yung ticket namin doon is nabili namin sa Klook. Doon na namin siya inactivate nung nandun na kami sa train station. So 482 ang isa, times 2, that's 964. So yung Nankai Rapid Train, ito yung express train nila. Meron pang isa, yung mas mura, pero hindi siya reserve seating. So kung gusto niyo mas makalis, pwede rin yun. And then nung nandun na kami sa Namba Station, sumakay na kami ng subway train going to Shinsaibashi. And 74 pesos ang fare ng isang tao. So times 2, that's 148. And then yan, nag-check-in na kami dun sa Quintessa Hotel. So ano lang siya, walking distance lang. Parang mga 5 to 10 minutes from Shinsaibashi area yung hotel namin. Ano? Lapit lang. Lapit lang. And then, pagka-check-in namin, lumabas na ulit kami kaagad kasi mamimili pa kami ng mga damit. Bumili naman na kami dito sa Philippines no, bago kami umalis. Pero konti lang yung pinamili namin kasi naisip namin mas maganda sa Japan dahil nga tax-free, ganyan. Mas makakalis. Yeah, bumili kami dito kasi syempre, pagdating namin ng airport, baka sobrang lamig kailangan na namin. So, bumili kami. Oo. So, yun. Ang lahat ng shinapping namin cost 30,190. And then yan, so bumalik kami ng hotel, parang drop off lang namin doon yung mga pinamili naming damit. And pumunta na kami sa Dotonbori para mag-dinner. And tinignan na rin namin si Glicoman. Yan, picture. Yan, para ma-experience agad yung Dotonbori pagkadating. And then yan, kumain na rin kami ng dinner and trinay namin yung kamakura and then yung wagyu beef. Napakasarap nun guys, grabe. Parang gusto ko pang kumain ulit. Wala kasi dito. Lalo na guys, yung ito, the best to, Crimea. Yung premia, inagawan niya ako doon. Kung mapapanood nyo yung Dotonbori vlog namin, ayan, flash ko dito sa screen. So yun, so lahat ng dinner namin cost 3,063.56. So ang total ng day 1 namin ay 39,105.72. Per person natin yan, magiging 19,552 ang isa. Sa tipid version naman guys, kung hindi na kayo mag-shopping dun sa Japan, parang mga 4,457 lang ang mga gastos niya sa day 1. Yan, sa itinerary na to. Okay, so day 2 naman na tayo and that's December 3, Tuesday. And ayan, ginamit na namin yung Osaka Amazing Pass. So for our day 2 and day 3, ito na yung nag-explore na kami sa Osaka. Nag-tour talaga kami sa Osaka using Osaka Amazing Pass para mas makalis. Yes, that's a 2-day Osaka Amazing Pass. So again, yung Osaka Amazing Pass, marami siyang covered na attraction at free yung bus and subways dun sa Osaka habang nagtutour ka ng 2 days Pero may 1 day din man. Pero syempre, yung haba kasi ng tour namin, 2 days yung kinuha namin. So, ang wake up time natin ay 7 a.m. May wake up time talaga kasi syempre. Hindi pwedeng gumising ng late kasi hindi masusulit yung Osaka Amazing Pass. Saka siya ang gumagawa ng itinerary natin, guys. Pag siya ang gumagawa ng itinerary, talagang walang masasayang na oras. Parang kailangan masulit yung araw. Nakaset yung alarms namin. So, nag-breakfast tayo sa Family Mart and ang breakfast namin doon ay 443.35 in total. Ang technique dito sa Japan, guys, mag-breakfast sa convenience stores. Or konbini. Konbini yung tawag nila locally, no? So, syempre para makalis. Then, kumain kayo ng mas masarap sa mga restaurant, mga bandang lunch na gano'n. So yun, hindi kami kumuha ng breakfast buffet dun sa hotel, no? Kasi sikat talaga yung mga convenience store sa Japan, guys. Kapag manonood kayo ng mga Japanese na vlogs, ibang-iba. Yung 7-Eleven nila doon, yung Lawson, yung Family Mart. As in, ibang-iba. Talagang freshly made yung mga foods nila doon. Ang ganda. Yung mga Japanese food yung nandun. Yung favorite ko yung onigiri. Sobrang makakalis talaga kayo.
At sobrang mag-enjoy din naman sa sarap ng Oh, pagkain. saka ang daming variety, guys. Basta ang sarap. Makita nyo sa mga vlog yung mga pinagkakain namin. Oo. So, everyday, parang nakakabili kami ng mga 3 bottled waters. So, ang isang bottled water costs 38.62. So, that's 115.86. So, sa mga susunod na slides, makikita nyo laging may bottled water na tatlo. Tatlo yung parang nako-consume namin everyday. Yeah. So, we started using na the 2-day Osaka Amazing Pass. And binili namin siya sa Klook, guys. So, that cost 1,985 per person. So, tig-isa ulit dun, guys, ha. So, dalawang 2-day Osaka Amazing Pass ang binili namin. Ang total ay 3,970. So, sa isang Klook account, pwedeng bumili ng multiple na Osaka Amazing Pass. Isang account lang yung gamitin pag i-enable siya. So, sa aming dalawa, ako na lang yung bumili. And then yan, sumakay na kami ng subway, papunta ng Osaka Castle. So yun, free lang yung subway namin, guys. Makita nyo dito, wala siyang price. Part siya ng Osaka Amazing Pass. Yes. Nilagyan namin ng OAP, yung doon sa label. So yan, Osaka Castle Park, wala din siyang price dito kasi part na siya ng Osaka Amazing Pass. Yan, so nag-explore kami dun sa Osaka Castle. Doon sa Osaka Castle, may entrance yung mismong castle, no? Yung park, wala namang entrance doon. Pero maganda rin pag naka-Osaka Amazing Pass ka, para ka may fast lane. So, hindi ka napipila doon sa ticket booth, diretso ka na doon sa entrance. So, nag-Gozabuni boat ride din kami. Doon din yun sa Osaka Castle, banda. And so, free din yun, guys. Kasama siya sa Osaka Amazing Pass. And then, yan, nag-lunch na kami doon lang din sa area ng Osaka Castle. And, ayan, ang kinain namin ay takoyaki, okonomiyaki, saka ice cream soda. So, that's a total of 1,984.39. Medyo mahal. Feeling ko kasi nandun siya sa area ng Osaka Castle, no? Solid din naman, masarap naman yung food talaga. So yan, after namin sa Osaka Castle, sumakay na kami ng train papunta ng Osaka Station, and sadly, itong train na ito ay JR Line, so hindi siya part ng Osaka Amazing Pass, kaya may bayad. So that's 70 pesos per person, and that's a total of 140 sa aming dalawa. Yung ICOA card lang yung gagamitin pag mga ganito. And then, ayan, sumakay kami ng HEP5 Ferris wheel, yun nandun sa 7th floor ng building. Free lang din yan, guys. So, may the area na to. And then, naglakad naman kami from the HEP5 Ferris wheel to Umeda Sky Building, and sadly, pagdating namin doon, hindi na pwede yung Osaka Amazing Pass namin kasi parang hanggang 3 p.m. lang siya. So, hanggang 3 p.m. lang yung free. So, magagamit na lang yung Osaka Amazing Pass for discount. So, 20% discount yung meron. Yun, maganda kasi yung Umeda Sky Building ng hapon paggabi kasi nga, sunset, city lights, kaya hindi la free ni, which is okay din naman. Ang ganda ng gabi, guys. Kasi kung pupunta ka rin doon sa Umeda Sky ng mga umaga, saka yung tanghali, mainit. Kaya mas maganda siya ng hapon na paggabi. Panoorin nyo dito sa vlog namin, yung day 1 ng Osaka Amazing Pass. And then yan, after natin doon, so sumakay na tayo ng subway from Umeda Station to Namba Station, and free lang din yan. Tapos, pumunta tayo ng Dotonbori para doon sumakay ng Tombori Cruise. Ano din siya? Attraction din siya doon sa Dotonbori River. Yung Dotonbori River, may cruise. So, ito yung tawag, Tombori River Cruise. Ang ganda, guys. May buwis buhay. Oo nga. Kailangan yumuko. Kailangan mag-dock doon sa ibang bridge kasi ang baba. Sobrang lapit na talaga. And then, ayan, doon na rin tayo sa Dotonbori nag-dinner. Actually, doon kami lagi sa Dotonbori nagdi-dinner. Kapag lang kunyari, medyo malayo yung napuntahan namin na attraction, kunyari, na-Kyoto kami or Nara, ganyan, parang hindi na kami nakapag-Dotonbori. Kung hindi na kaya ng energy, diretso na sa hotel, tulog na. Pahinga na. Yun din yung advantage kung bakit mas maganda mag-book ng hotel malapit sa Dotonbori para, syempre, marami kang matry na food sa Dotonbori. Kasi kung malayo ka sa Dotonbori, isang beses mo na siyang ma-experience. Sayang, ang daming pwedeng itry. Ilan lang makakain natin, di ba? So yan, ang mga kinain namin sa Dotonbori on our day 2 ay 10 yen cheese coin, and then nagtakoyaki kami. Ito talaga sikat na ano to ng Osaka, yung takoyaki. And then nag-ichiran kami, ayan, the best ichiran. Kaso favorite. ito yung Ichiran na branch na nasunog dun sa recent fire na nangyari dun sa Dotonbori. Kaya nakakalungkot, pero may iba pang Ichiran ramen dun sa Dotonbori. Ito lang yung Ichiran ramen na nakaharap sa Dotonbori River. So, ang total ng dinner namin ay 1,848.95. So, for our day 2 total, 9,738.51. And then, pag per person naman, that's 4,869. And then, our total from day 1 ay 24,421. Yan. So, merong total from day 1 na ipe-present sa slide na to at sa mga susunod pa. Kasi maganda matrack natin kung magkano yung magiging expense per day, di ba? Tapos may tipid version din para, syempre, ano yung pwedeng alisin para mas makalis.
So, tipid version, pwede kayong kumain sa mga cheaper stalls or restaurant kung meron kayo mahanap doon. Yan, medyo tipid na rin talaga tong araw na to dahil sa Osaka Amazing Pass, kaya yan, konti lang yung less. So, sa tipid version, magagastos mo lang ay 4,500 per person at ang total ay 8,957. Okay, so for our day 3, that's December 4, 2024, Wednesday. And ayan, nag-explore ulit kami sa Osaka using our 2-day Osaka Amazing Pass. Yan. Hindi talaga kaya na isang araw lang explore yung Osaka sa sobrang dami na attraction. So, ang wake-up time namin ay 7 a.m. ulit. And then, nag-breakfast lang ulit kami sa Family Mart and ang total ng food namin ay 444. And then, bumili lang ulit kami ng bottled water throughout the day. Ang total ay 115.86. And then, after natin mag-breakfast, sumakay na tayo ng subway papunta ng Shinsekai and nag-explore tayo doon. Free pa din yung subway by this time kasi second day nung Osaka Amazing Pass. Free pa yung subway. And then yan, pumunta tayo ng Chutenkaku Tower and umakyat tayo doon sa observatory deck nila. Grabe guys, sobrang ganda. Ang ganda ng mga makikita mo doon kasi autumn guys. Free lang itong Chutenkaku Tower and observatory deck kasi part siya ng Osaka Amazing Pass. So again, yung Shinsekai, ito yung colorful na retro district. Nandun sa gitna yung Chutenkaku Tower. And ayan, nag-tower slider si Mila. May kita niyo dun sa vlog. Grabe. Ayaw niyang sumama eh. Oh, ayoko. Slide lang naman yung pababa ng tower eh. Oh, pero sobrang taas at sobrang bilis. And then, after natin doon sa Chutenkaku Tower, nag-lunch tayo doon sa Shinsekai area banda. And ang total ng food namin ay 880. So, grabe guys, itong 880 na ito, may kita nyo doon sa vlog. Parang bento na siya na ang dami talaga naming food. Pero 880 lang. So, ang mura lang guys. Oh, mura lang yung food. And then, after natin mag-lunch, nag-visit tayo sa Tennoji Zoo. So, lakad lang to. Doon din sa area na yun. Yeah, siguro mga 5 minutes na lakad lang. Free lang din yung Tennoji Zoo. And then, after that, naglakad lang din ulit tayo papunta ng Shitennoji Temple. Free lang din siya, guys. Yeah, magkakalapit lang talaga yung area na yan. So, nung pinaplano namin yung mga pupuntahan sa Japan tour namin, yung mga pinagsama namin sa isang araw ng mga attraction, yun yung mga magkakalapit doon sa isang area. So, yung day 1 ng Osaka Amazing Pass, sa may northern part yon ng Osaka. Yun yung Osaka Castle, di ba? Yung mga in-explain kanina. Ngayon, yung day 2 ng Osaka Amazing Pass, ito na yung sa southern area naman ng Osaka. Yun yung mga magkakalapit na area. Na free ng Osaka Amazing Pass. And then after natin i-explore yung Shitennoji Temple, sumakay na tayo ng subway papunta ng Osakako Station. And ayan, naglakad na tayo papunta doon sa Tempozan Ferris Wheel. So, ano lang yan, mga free dahil sa Osaka Amazing Pass. And then, ito, after namin doon sa Tempozan Ferris Wheel, mag-cruise pa sana kami, yung Santa Maria Bay Cruise. Kaso lang, na-miss na namin siya guys. Hanggang 4 p.m. lang pala yung cruise na yun. Kitang-kita pa namin yung mga sumasakay nung nasa Ferris wheel kami. So, dapat ito pala yung inuna namin bago yung Ferris wheel. So, kung susundin niyo yung itinerary namin at napunta kayo dito sa may area ng Tempozan, unahin niyo yung Osaka Bay Cruise baka maabutan nyo. Oo. And then yun, so dahil na-miss nga namin yung Santa Maria Bay Cruise, parang nag-snacks na lang kami. Kinain na lang namin yung frustration namin. So, nag-Starbucks kami doon sa area na yon. And then, yan, bumili lang kami ng coffee, ganyan. So, 506 yung total ng snacks namin. And then, after that, nung nahimasmasan na kami, para hindi naman sayang yung punta namin din sa area na yun kasi nag-Tempozan Ferris Wheel lang kami. Yan, nandun na din kasi yung aquarium, Osaka Aquarium Kaiyukan. So, yan, trinay na din namin siya. Although this one, hindi siya part ng Osaka Amazing Pass. So, nagbayad kami. Hindi siya part, pero ayos lang kasi sobrang gandang experience. Makakita ba naman ng botanding sa loob ng aquarium? Laki. Guys, sobrang ganda nitong aquarium. Ito yung the best aquarium ever na napuntahan ko. Check nyo sa vlog. Yes, ayan. So, 1,042.84 ang ticket ng isang tao. So, times 2, that's 2,085.68. And then yan, after natin dun sa Kaiyukan, sumakay na tayo ng subway papunta ng Dotonbori. And free lang din yun. And then, dun na ulit tayo nag-dinner sa Dotonbori area. Yan. And dun kami kumain sa Kura Sushi. Sushi conveyor. Oh, yan, yung sushi conveyor. And ang binayaran namin in total ay 2,086 pesos. So, ayan, may kita nyo dun sa vlog kung ilang plates yung nakain niya at yung nakain ko. Tapos mura lang yung nagastos namin, no, kung naisipin. Yeah, oo. Sobrang dami namin nakain eh.
So, ang total ng day 3 natin ay 6,117.54. Pag per person sa day 3, that's 3,058. And ang total na natin from day 1 ay 27,479. Sa tipid version naman guys, kung hindi kayo mag-Osaka Aquarium Kaiyukan at hindi na rin kayo mag-snack sa Starbucks, so ang magagastos nyo lang sa day 3 ay 1,762.16. Isang araw, mura lang. Kaya nga eh. So kung susundin yung tipid version, ang magiging total nyo na for 3 days na nag-explore kayo sa Osaka ay 10,719.16. Yan, tapos na yung 2-day Osaka Missing Pass. So sobrang laki nung na-less nung nag-tour kami sa Osaka using 2-day Osaka Missing Pass. Yan. Check nyo na lang dito sa vlog guys. Ayan, so for our day 4, nag-Universal Studios Japan naman tayo. So, whole day tayo dun, guys. Yan. Nung pinaplano namin yung itinerary, so syempre, USJ yan. So, maraming tao, diba? Tinapat namin na weekday yung USJ. So, Thursday siya. So, tingin namin, parang hindi talaga masyadong marami yung tao nung nagpunta kami. So, that's December 5, Thursday. And, ayan, ang wake-up time namin ay 5:30 a.m. ang aga. And then, ayan, kumain lang ulit kami sa Family Mart, yung favorite naming breakfast hub. And, ang total na nagastos namin for our breakfast ay 314. And then, bumili lang ng bottled water. That's a total of 415.86. Okay, so ang round trip transportation naman namin from hotel to Universal Studios Japan, 185.40 ang isa. So, times 2, that's 370.80. Google Map lang yung gagamitin guys, no? Papuntang USJ. So, tatlong transfer yata kami sa train bago marating dito from our hotel. So guys, talagang Google Maps lang ang ginagamit namin when navigating sa Japan kasi talagang accurate naman siya. Talagang sinasabi niya kung what time, kung anong train, kung anong platform, yung mga pupuntahan namin, ganyan. Naka-sync yung ano nila, yung train timetable nila doon sa sa Google Map. And then, ang ating Universal Studios Japan one-day ticket ay 3,307 ang isa. Yan. So, times 2, that's 6,614. And then, kumuha pa kami ng Express Pass. So, yung kinuha namin sa Klook ay yung Adventure and Jaws na Express Pass and that cost 5,691 per person. So, times 2, that's 11,382. So, by the way guys, itong ticket namin na one-day ticket sa kay Express Pass, sa Klook lang namin to binili. Magkaibang ticket yan guys ha. So yung one day ticket pwedeng yun na lang eh. Pero yan, nagsiguro lang kami na mas maraming masasakyan. Kaya bumili pa kami ng Express Pass. Yan. So mas mahal pa yung Express Pass dun sa one day ticket. Tapos yung Express Pass pala dito sa USJ, hindi siya tulad doon sa Singapore sa USS na pag bumili ka ng Express Pass, lahat na ng ride may Express Lane ka. So dito sa USJ, yung Express Pass, pili lang yung mga rides na included dun sa bibilin mong Express Pass. Maraming uri ng Express Pass. So dito sa binili namin, yung included dito, yung mga hindi thrill na ride. So, yan, kagaya ng Jaws, yung Harry Potter, na entrance, yung Nintendo World. So, magandang advantage rin to kasi yung katulad niyan, yung Nintendo World, time entry kasi siya. So, makakapili ka ng time in advance versus pag hindi ka kumuha nito. So, pag hindi ka kumuha nito, pag sa mismong araw ng punta mo sa USJ, doon ka pa lang pipili ng time. Pwedeng mapunta ka na ng gabi sa Nintendo World. Pwedeng hindi na ako naunahan ng ibang park goers, yung group nyo, ganun. And then, yan yung nasa loob na tayo. Bumili lang kami ng turkey leg and ng drinks. And ang total nun ay 579.35. So, yan. Talagang after ng isang ride, bumili na agad kami nun. Kasi nung nasa Singapore kami, naubusan kami ng turkey leg. Oo, turkey leg. Ang sarap ng turkey leg nila. Oo, ang sarap, guys. The best. And then, yan. So, pumunta lang din kami ng Donkey Kong area. So, hindi kami nakapag-vlog doon kasi kakabukas lang. So, bawal pa daw mag-picture-picture and vlog. Pero doon to sa loob ng Nintendo World, so merong area na Donkey Kong Country. So, bagong area siya. So, habang nasa loob kami, bumili kami ng Donkey Kong Crush Sundae. May kasama na siyang mug. And then yun, 772.47 yung drinks na yun. Yan. So, ito siya guys, oh. May kasama siyang spoon. Naiuwi namin siya as souvenir. Yan, pwede siyang iuwi. And then yan, nag-lunch lang din kami dun sa Lost World Restaurant. Nasa ano to, Jurassic Park area banda. 1,310.58 ang food ng isa. So times 2, that's 2,621.16. Yung ano, dinosaur meat. Oo, yung dinosaur meat. Medyo matigas yung napunta sa kanya. Ba't yung sa'yo, hindi ba? Sakto lang. Nangunguya ako naman ng mga Okay.
So, nag-butterbeer kami nung nandun kami sa Harry Potter area. Yung cold na butterbeer ang pinili niya, pero may dalawang variety yun guys, hot and cold. So, yung cold ang mas mura, so that's 309. Hindi ko alam kung mas mura pa din yung cold, no? Pag summer. Siguro yun naman yung mas mahal pag summer. Oo nga, kasi yung autumn, yung malamig. Kaya nga eh. And then, after namin mag-USJ, nag-dinner lang kami dun sa labas. Tally's Coffee na outside USJ. And then yan, 865 ang total ng dinner namin. Naghanap na namin doon sa area na yun. Hindi namin nagpunta ng Dotonbori kasi pagod na kami yan. Oo, para pagdating ng hotel, tulog na, ganun. Dami rin kami nasakyan guys, so panoorin nyo yung USJ vlog. So, para magka-idea kayo kung ano yung magagandang ride na bagay sa inyo. Kasi syempre, hindi naman tayo lahat gusto ng thrill rides. Yung iba may kasamang bata, di ba? May kasamang elderly. So, yun yung mga choice namin. Yan. So, panoorin nyo dito sa vlog, guys. So, ang total na nagastos namin sa aming Universal Studios Japan Day ay 23,943.64. Ang per person naman ay 11,971 and ang total na natin for 4 days ay 39,450. Kapag tipid version naman guys, pwede naman na wag na kayo mag-express pass kasi kita nyo ang mahal din ano. Mas mahal pa siya dun sa entrance fee, 1-day ticket. And then pwede naman na wag na kayong mag-Donkey Kong snack. Basta parang once lang ganun. So, magagastos nyo kapag magtitipid version kayo ay 5,507.53 per person. And then, yan, ang magiging total nyo na for 4 days sa tipid version ay 16,226.69. Yan, so we're on our day 5 and on our day 5, nag-Himeji kami and Arima Onsen. So, yung Himeji medyo malayo siya, no? So, sumakay kami ng bullet train papunta dyan. So, that's December 6, 2024, Friday. Ang wake-up time namin ay 5:30 a.m. So, medyo maaga din kasi ang layo ng Himeji Castle. And then, nag-breakfast lang ulit kami sa Family Mart and ang breakfast namin ay 320 in total. And then, bumili ng bottled water, mga 115.86 ang total. And then, yan, sumakay na kami ng taxi. Yan, first time din namin magta-taxi. First and last. Papuntang Shin Osaka to, yung Shin Osaka Station. Sumakay kami ng taxi to Shin Osaka Station. 1,348 ang total fare namin. And then yan, sumakay na kami ng Shinkansen papunta ng Himeji Station and 1,427 pesos ang isa. So times 2, that's 2,854 in total. Sobrang bilis lang ng biyahe pag Shinkansen. Kapag pupunta kayo ng Himeji Castle and hindi kayo mag-Shinkansen, mga 1 hour mahigit yung biyahe. Pero kapag nag-Shinkansen kayo katulad namin, mga 40 minutes lang yung biyahe. So mas mabilis. Mga ganun lang. So yan, pagdating natin doon yun, bumili lang kami ng hot drinks kasi sobrang lamig na talaga. 116 yung total ng mga hot drinks namin. Sa vending machine to, yung mga hot drinks doon. Maganda yung vending machine nila, may hot din. Kaya no, ang galing. Ang galing guys talaga. Mind blown sa Japan. So, nag-explore na kami sa Himeji Castle and ang entrance fee namin ay 386.77 pesos ang isa. So, times 2, that's 773.54. Grabe, sobrang ganda at sobrang laki. Tapos, yun pa rin yung original na structure ng Himeji Castle. Siguro ni-renovate lang din naman nila. No? Sobrang tanda na nung castle na yun. And also, yung Himeji Castle ay UNESCO World Heritage. So, after namin mag-Himeji Castle, nag-lunch na kami doon sa Senhime and kumain kami ng unagi or box eel. So, itong store na to guys, nasa tapat ng Himeji Castle. Pero marami din namang ibang store. Dito lang talaga kami, hindi namin planano kung saan kami kakain. Basta kahit saan. 351 ang isa. So, times 2, that's 702. Mura lang guys. So, 702. Tapos, sobrang sarap na. And then, after natin mag-lunch, sumakay tayo ng trains. Mga 3 transfer kami ng trains papunta ng Arima Onsen. And ang transportation fare ng isang tao ay 1,365.29. So, times 2, that's a total of 2,730.58. So, medyo malayo yung Himeji Castle sa Arima Onsen. Pero, same prefecture lang sila. Hyogo Prefecture. Ayan, so nag-ano tayo doon? Nag-onsen tayo doon sa Kinno-yu and ang entrance fee ng isang tao ay 313.33. So times 2, that's a total of 626.66. Public bathhouse
house to guys. So, pinuntahan talaga namin para patry lang. Oo. Talagang parang old Japanese style ng bathing. So, talagang naka fully naked ang mga tao. Pero magkahiwalay naman yung girls and yung boys. And then yan, so after natin doon sa Arima Onsen, nag-snacks lang tayo. Ayan, so bumili lang kami ng drinks, ice cream, and nag-skewers na rin kami ng snacks. Ayan, so ang total ng snacks namin ay 390. So, dapat kasi guys, snacks muna bago mag-Arima Onsen. O dapat hydrated ka at busog pag mag-onsen ka pala. So, medyo excited kasi kami nun. Kaya nahilo ako. Kaming dalawa. Pero siya, grabe yung hilo niya. Nagsuka siya, guys. Pero doon na sa hotel, nakabalik na kami ng hotel nung nagsuka. Pero yun, ang plano talaga namin after ng Arima Onsen, baba ulit kami ng bundok papuntang Kobe. Pupunta kami sa Kobe Harbor. So, yun talaga yung plano ngayon. Hindi na namin nagawa yan. Nagkasakit yung isa. Yun, sumakay na lang kami ng bus. Buti na lang mayroong bus papuntang Osaka. Diretso na from Arima Onsen. So, yun. Last bus na yun. Last bus na. Buti na abutan namin. So, sumakay lang kami ng bus papuntang Osaka and sumakay lang din ng subway pabalik ng hotel and ang fare namin ay 542.48 per person. So, times 2, that's 1,084.96. And then, nung nakabalik na kami ng hotel and nahimasmasan na siya. Nung nagsuka na ako. Ayan, so pumunta lang ulit kami ng Dotonbori para doon mag-dinner and kumain kami ng ramen. 445 ang isang ramen. So, times 2, that's 890. So, ang total ng day 5 explorations natin ay 11,951.60. Pag per person natin yan, that's 5,975. And ang total na nagastos natin for 5 days ay 45,425. Sa tipid version naman guys, kung hindi kayo magta-taxi kasi mahal din ng taxi, subway na lang or trains, and kung hindi rin kayo mag-Shinkansen, Yung mas mabagal na train, yung 1 hour may get. ang magagastos nyo lang ay 4,772. So, konting difference lang naman siya guys. Mga 1,000 plus lang yung difference. So, ang magiging total nyo na for 5 days sa tipid version ay 20,998.69. Ayan, so ito na ang aming day 6 and medyo chill day ito guys. Kasi ito yung day na nasa gitna ng vacation namin and ang balak lang talaga namin dito is to meet his brother Kenta, dalawin din kung saan nakahimlay yung mama nila and maglaba-laba. Kailangan nyo namin maglaba. So kung kayo yung magpaplano sa day na to guys, laundry talaga yung kailangan yung gawin. No? So syempre kaysa alangan naman buong 12 days bago yung damit, diba? So syempre ito yung araw para mag-laundry. Then, Pwede naman kung madami kayong pera kasi kami kailangan namin maglaba. Oo. So, laundry din, may pinuntahan din kami mga ibang tourist spots na hindi pa namin napupuntahan sa Osaka sa araw na to. So, pwede rin yun. For our day 6, it's December 7, 2024 Saturday. Wala tayong wake up time kasi anytime namin gustong gumising. And buti na lang guys, itinabi namin to dun sa Himeji kasi sobrang hilo talaga namin nung nag-Arima Onsen kami. So, kinabukasan, ang dami naming time na magpahinga. So, yan, pagkagising namin, nag-breakfast lang ulit kami sa Lawson and ang total ng breakfast namin ay 940. Ang dami namin binili dun sa Lawson guys, tas 940. Oo, marami kaming pinili. Makita nyo sa vlog. Lalo yung strawberry na Japan soap. Ang sarap! Ang sarap ng strawberry nila. Ayan. Bumili na ulit kami ng bottled waters and 115.86 ang total. And then yan, nag-laundry kami dun sa hotel. So, may coin laundry yung hotel namin, guys. And ayan, ang binayaran namin in total sa laundry namin ay 386.77. Pinili kong accommodation talaga. May coin laundry na sa may baba mismo, sa may lobby. So, kung hindi ito yung hotel na kukunin nyo, so tingin kayo ng ibang coin laundry sa area kung saan malapit yung hotel, di ba? And then yan, minute na namin yung brother niya, si Kenta. And ang subway and train transportation cost namin all around Osaka for this day ay 410.65 per person. So, times 2, that's 821.30. Ito yung mga pinuntahan namin. Nag-Kurumon Market kami and nag-food trip kami doon. Kumain kami ng takoyaki, unagi, A5 Wagyu, Daifuku, and candied strawberries. Ayan, medyo napagastos kami dito, guys. 1,500 ang food ng isang tao. Ayan, so times 2, that's 3,000. Estimate lang naman to kasi hindi na namin na-track, no? Pero ito yung mga kinain namin nung araw na yun. Pumunta din kami ng Namba Yasaka Jinja. So, walang entrance fee doon, guys. Nagkalapit lang yan. Pwedeng lakarin lang. Bumili din kami ng heat pack. Ayan, first time namin bumili ng heat pack. Bumili kami yung non-stick so sa mga convenience. 20 pesos ang isa. So, times 4 kasi tig-dalawa kami para dalawang kamay yung may heat pack. So, 80 pesos in total. Yan, lalagay lang yung sa packet. So, isa, tapos lagay sa packet. Yun eh, nahawakan mo lang pag gusto mo mainitan.
naman. And then ayan, nung gabi na, pumunta lang ulit kami ng Dotonbori para mag-dinner and kumain kami dun sa Lord's Toast Bakery and dun sa Hozenji Sanpei, yung sikat na store for okonomiyaki. Dadaan lang doon sa maliit na alleyway. Yan. So, ang dinner namin ay 960.89 per person. So, times 2, that's 1,921.77. So, medyo napamahal kami dito. Medyo madami din. And then after that, pumunta kami ng Cat Cafe Mocha sa Shinsaibashi. Eh, yun, grabe, sobrang na-inlove ako sa mga cats doon. You know naman, mahilig kami sa cats. So, ang entrance fee ay 533.74 for 30 minutes. So, pwede namang mag-extend. So, times 2 natin yan, that's 1,067.48. So, ang total ng day 6 namin ay 8,333.18. Kung ipe-per person natin yan, that's 4,166. And ang total na ng nagastos natin for 6 days ay 49,591. Sa tipid version naman guys, pwedeng wag na kayong mag-cat cafe kung hindi nyo siya trip. So, ang magagastos nyo lang per person for day 6 ay 3,632.26. So, sa tipid version for 6 days, ang total na ay 24,630.95. Yan. So, for our day 7, pumunta na tayo ng Nara. That's December 8, 2024 Sunday. And nag-day tour tayo sa Nara. So, ang wake up time ay 6 a.m. And then, breakfast na ulit sa Family Mart, our favorite. And 360 ang total ng breakfast namin. And then, yan. Bottled water lang ulit ng 3 and 115.86 ang total. So, yan guys. Tinotal na namin yung mga transportation cost namin from Osaka to Nara and pabalik. So, yan. That's 1,361.03. Dalawa kasi yung line na pwedeng sakyan from Osaka papuntang Nara. Yung JR at yung Kintetsu. So, yung Kintetsu Nara Station, paglabas nyo doon, nandun yung Nara Park. So, yun yung sinakyan namin, Kintetsu line. Ngayon, kung JR line yung sasakyan nyo, yung JR Station, malayo pa siya. Papuntang Nara Park, kailangan pa mag-bus. So, take note nyo yun. So, dun sa vlog yung sinakyan namin, yung Kintetsu Nara line, kasi yun yung mas malapit. And then, yan, nag-visit na tayo doon sa Nara Park. Wala namang entrance fee doon, guys. Ang ginastos lang namin doon ay yung mga deer crackers na pinagbibili namin. So, yan, 78 pesos 0.22 ang isang kumpol ng crackers. Nakatatlo kami doon, guys. So, that's a total of 234.66. Yan, para sa experience. After namin magpakain ng deers, kami naman yung kumain. So, nag-snacks lang kami and bumili ng hot drinks and yun, kumain ng Cremia ice cream. And ang total ay 776.44. Ito na yata yung isa sa pinaka-nakakatawang episode ng buong playlist yung Nara. Panoorin nyo guys. Panoorin nyo dito. After natin mag-snacks, pumunta na tayo ng Todaiji Temple and ang entrance fee ay 310 ng isa. So, times 2, that's 620. Grabe guys, yung Todaiji Temple, napakalaki. Yung Todaiji Temple, yung largest wooden structure in the world. Yes, grabe. Sobrang laki guys. Pati yung Buddha sa loob, ang laki niya. So, after natin doon sa Todaiji Temple, naghanap kami ng restaurant kung saan kami pwedeng kumain. Ayun, kakalakad namin, napunta kami doon sa Mount Wakakusa area. Yun yung sinusunog every January. Meron silang fire festival doon. So, yung buong bundok na yun, guys, sinusunog nila every January. So yun, may nakita kaming parang nag-iisang open na cafe doon, no? So doon na kami kumain ng light lunch. And ang total ng lunch namin ay 488.87. So after namin mag-lunch, naglakad lang ulit kami papunta ng Married Couple Shrine. And yun, ang nagastos namin doon ay yung paper for the water divination. So meron dong fortune na nakalagay sa paper. So ilulubog mo siya sa water. Then yun, doon na mag-a-appear yung fortune. Yan. Bumili din kami ng heart-shaped na wood. Tapos yun, susulat mo doon yung wish mo. Ganyan. Then isasabit mo dun sa Torii Gate. So, ang total ng lahat ng mga binili namin doon ay 586.65. And then yun, after namin sa Married Couple Shrine, naglakad na kami papunta sa Nakatanido Mochi para bumili ng sikat na mochi dun sa Nara. So, nandun yung yung may nagpe-perform gawa ng mochi. Si Mochi Master. Yun nga lang, habang naglalakad, biglang umulan. So, buti na lang merong nadaanan kami na store na nagbebenta ng umbrella. And then, bumili na rin kami ng heat pack kasi sobrang lamig na talaga. Parang
sobrang lamig dun sa Nara nung time na yun. Kasi bundok din siya, guys. Eh. Malamig sa Nara nung nagpunta kami. Ang total ng heat packs and ng plastic umbrella ay 273.51. And then yan, nung bumili kami ng mochi, 75 pesos ang isang mochi. So, bumili kami ng 5. So, ang total ay 375. And then yan, doon na kami sa Namba Station nag-dinner. Hindi na kami nag-Dotonbori kasi pagod na. So, kumain lang kami ng Omo Rice sa Namba Station. And ang food namin ay 429.80 ang isa. So, times 2, that's 859.59. So, ang total na ng day 7 natin ay 6,051.61. So, yun o, ang mura lang. Sa aming dalawa na yan. Oo, sa aming dalawa na yan. Yan yung total ng ating day tour sa Nara. Kapag per person naman, that's 3,025. And ang total na ng ginastos natin for 7 days ay 52,616 per person. Kapag tipid version naman, guys, so pwede na wag na kayo mag-married couple shrine and wag na rin pumili ng plastic umbrella, ganyan. Pero yung heat pack, kailangan meron. So, ang magiging per person nyo dito sa day 7 sa Nara ay 2,164.84. So, sa tipid version, ang total na nito for 7 days ay 26,795.79. Ayan, so we're on our day 8 and sa day 8, 9, and 10, nagpunta tayo ng Kyoto. Yan, Kyoto na. Day tour lang to palagi from Osaka. Sa day 8 natin, ang una nating mga pinuntahan ay Fushimi Inari, Nishiki Market, and Kinkakuji Temple. So, ang wake up time namin ay 6 a.m. Breakfast lang ulit sa Family Mart and 503 ang aming breakfast. Bumili lang ulit ng 3 bottled water and 115.86 ang total. And then yan, ito na yung sumakay kami ng Haruka Hello Kitty train. Yan, from Osaka Station. Grabe, ang ganda, guys. Para sa Hello Kitty lover, nakakakilig sumakay doon. So, 640 ang train fare ng isa times 2, that's 1,280. And then, lahat ng transportation cost namin from Osaka and Kyoto, mga bus, trains, and subways, ang total na niya ay 809 ang isa. So, times 2, that's 1,618. Tapos, nung nag-Fushimi Inari tayo, wala naman dong entrance fee, guys. So, yan, nakikita nyo dito is free. Yan, walang bayad talaga dun. So yan, bumili lang kami ng mga wishes doon sa Fushimi Inari and 468.87 ang total ng mga wishes na binili namin. Yan. And then yan, bumili lang kami ng snacks na hot drinks, dorayaki, yung ano ni Doraemon, yung favorite niyang hopya. Yung hopya ni Doraemon. Yan, nag-matcha ice cream kami and then also yung crab and fish mix. So, ang total nito mga snacks namin ay 1,140.91. And then yan, pumunta na kami ng Nishiki Market. Diyan talaga yung maraming food. Food trip talaga din kami dito. Yan, dyan yung lunch namin. Kumain kami ng unagi, ng sea urchin, shrimp, mochi, saka wagyu. Ito, medyo napagastos talaga kami dito. So, 2,070.83 ang nagastos ng isa sa amin. So, times 2, that's 4,141.66. And then, after that, nag-Kinkakuji Temple na tayo and ang entrance fee ay 195.36 ang isa. So, times 2, that's 390.72. And then, no, nung dinner time na, nag-ano na lang kami, conveni dinner. Parang sa convenience store na lang kami nag-dinner kasi pagod na. Yan, doon na yung malapit sa hotel ulit. 400 lang ang dinner namin. So, ang day 8, total expense namin ay 10,059.02. Kung per person yan, that's 5,029 pesos. And ang total na nagastos natin for 8 days ay 57,645 per person. Sa tipid version naman, guys, pwede wag na kayong mag-Haruka Hello Kitty train. Yung ano na lang. Yung mas murang train. And then, yun, wag na bumili-bili ng wishes, ganyan, and kumain ng less food, wag na mag-food trip, tulad ng ginawa namin. Ang mga gastos nyo lang ay 3,528 per person. So, sa tipid version, ang mga gastos nyo na per person for 8 days ay 30,323.79. Day 9 na tayo and ito na yung time na pumunta kami ng Arashiyama. Yan, Arashiyama. Sobrang daming pwedeng gawin dito. Sobrang ganda. So, wag nang i-skip to pag pupunta kayo ng Kyoto.
That's December 10, 2024, Tuesday. Second Kyoto day tour natin. Nag-focus lang kami sa Arashiyama. Lahat na ng tourist attraction doon sa Arashiyama. So, ang wake-up time natin ay 5:30 a.m. And nag-breakfast lang ulit kami sa Family Mart. 450 ang aming breakfast. Araw-araw. Inaraw-araw na. Yan. So, 3 bottled water lang ulit. That's 115.86. And then, lahat na ng transportation cost namin from Osaka and Arashiyama, Kyoto. 937.50 ang fare ng isang tao. So, times 2, that's 1,875 in total. Tapos, pagdating namin doon sa Arashiyama, pumila na kaagad kami to buy Sagano Romantic Train and Hosogawa River Cruise tickets kasi ubusan yung ticket, guys. Actually, nagtitingin tayo sa Klook, no? Oh, so nung papunta kami, syempre, tinatry kong mag-book sa Klook. So, laging wala na. Ang ginawa namin, nung pagpunta namin nung araw na yan, inagaan namin. So, gaya nung nandito sa itinerary, maaga kami nagpunta. Ngayon, yung ticket gate, nakalagay doon kung anong oras mag-open, nasa vlog yon. Pumila agad kami at bumili ng ticket ng Sagano Romantic Train. So, hindi lahat ng seats binibenta nila sa Klook. Merong iba na on-site bibilin. So, yun yung ginawa namin. So yan, dahil ang nabili naming ticket for the Sagano Romantic Train ay mga hapon pa, so nag-spur na muna kami and pumunta ng Togetsukyo Bridge. Yung magandang bridge doon. Yes, yung sikat na bridge dun sa Arashiyama. Tapos pumunta na rin kami ng Monkey Park. Ang entrance fee ay 212.72 ang isang tao. So times 2, that's 425.44. So, note na lang guys, bundok tong Arashiyama Monkey Park na to. So, aakyat talaga kayo ng marami para makapunta dito. So yun, nandun na kami sa Monkey Park, pinakain namin yung mga monkeys and bumili kami ng 2 pack ng food nila. So that's 39 pesos ang isa, times 2, that's 78.14 ang total. And then yan, nung bumaba na kami, nag-lunch na kami doon sa parang food court nila, doon kami sa Orage. Yan. So, sa may Arashiyama town na ulit yan. Naghanap lang kami ng kainan. So, ang total ng lunch namin ay 1,015.88. And then, after namin mag-lunch, ayan, nag-bamboo forest kami. Ayan, na nasa likod. Ayan. So, walang entrance fee doon, guys. So, free siya. Yun, lakad-lakad lang doon sa bamboo forest. And then, parang nung nasa gitna na kami ng bamboo forest, andun na rin pala yung Tenryuji Temple. Yeah. Pumasok kami doon sa temple and may entrance fee na 195.36 ang isa. Ang total ng ticket ay 390.72. Doon lang sa may grounds to nung kung nasan yung temple. Hindi ito yung mismong temple talaga. Iba pa yung bayad doon. Hindi na namin yung inabil. And then ito na. So after namin doon sa Tenryuji Temple, yan, naglakad na kami papunta doon sa station ng Sagano Romantic Train. And yun, sumakay na kami ng Sagano Romantic Train. So yung Sagano Romantic Train ay 343.84 ang isa. Times 2 natin yan, that's 687.68. Yan. One way lang to papuntang Kamioka station. Yun yung last stop. And then, nung nandun na kami sa Kamioka Station, sumakay kami ng bus papunta ng Hosogawa River Cruise. Yan. So, dito sa bus, 136.76 ang fare ng isang tao. So, times 2, that's 273.52. Tatlo yung way papuntang Hosogawa River Cruise from Kamioka Station. Ito yung pinili namin. Ito yung pinakamura. Merong diba? Merong... Horse carriage at saka taxi, pwede rin. And then, ito na yung 2-hour na Hosogawa River Cruise. Ang saya nun, guys. The best. Yan, tapos autumn colors pa yung paligid. Sobrang ganda. Totoo. Sikat itong Sagano Romantic Train sa Hosogawa River Cruise tuwing autumn season and spring season, yung Sakura season. Cherry blossoms. So yan, yung Hosogawa River Cruise ay 2,344.34 ang isa. So times 2, that's 4,688.68. And then, yung patapos na tong Hosogawa River Cruise, may sasalubong sa inyo doon na boat na nagbebenta ng mga snacks. So bumili na rin kami doon. Yan, for experience. Yan. Total ng snacks na binili namin ay 273.52. And then yun, nung nandun na ulit kami sa Arashiyama, mga 5 p.m. na. Gabi na siya, guys. Parang 7 p.m. na yung yung dilim. Umaga magdilim ng autumn. So yan, nag-dinner lang kami doon sa parang nakita naming food court. Bumili kami ng katsudon, king crab legs, saka daifuku. So ang total ng dinner namin ay 1,992.68. And then yan, nung pauwi na kami, nadaanan lang ulit namin yung Kimono Forest. Maganda siya kapag gabi, guys. Yung Kimono Forest. Kasi naka-lit up na eh. Yan, talagang well-planned yung Arashiyama itinerary natin. So ang
total ng day 9 day tour natin sa Arashiyama ay 12,267.12. Pag per person, that's 6,133. And ang total na ng nagastos natin per person for 9 days ay 63,778. So sa tipid version naman guys, pwedeng wag na kayo mag Hosogawa River Cruise. Ano na lang, round trip na lang ng Sagano Romantic Train. So ang magagastos nyo lang per person ay 4,582. So ang total na ng tipid version per person for 9 days ay 34,905.79. Mura lang yung Arashiyama. Ayan, so for our day 10, ito na yung last day tour natin sa Kyoto. And pumunta kami sa Kiyomizu-dera, Hokkanji Temple, and Yasaka Shrine, pati sa Gion. So ito na yung nagkimono kami. Ang wake up time namin ay 6 a.m. And then, kumain lang ulit kami ng breakfast sa Family Mart and ang total ng breakfast namin ay 450. Tapos, 3 bottled water lang din. So, that's 115.86. So, ang lahat ng transportation cost namin from Osaka and Kyoto ay 883.03 per person. So, times 2, that's 1,766.06. And then, bumili lang din kami ng hot drinks dun sa Kyoto kasi ang lamig-lamig. Ang total niyan ay 108. Yan, vending machine ulit to guys. And then yan, ito na yung nag-rent na kami ng kimono sa Mokomoko. Sa Klook namin to guys binili. Kinuha namin yung couple plan. That's 3,983. And then yun, after namin na makapagsuot ng kimono, naglakad-lakad kami doon and kumain ng snacks. So ang total ng snacks namin ay 351.66. Then after namin mag-snacks, pumunta na kami ng Kiyomizu-dera Temple. May entrance fee doon guys, 195.36 ang isang tao. So times 2, that's 390.72. So ang ganda din guys din sa Kiyomizu-dera kasi ang daming autumn trees na makikita and UNESCO World Heritage din siya. Yeah, ang colorful doon. So after natin doon mag-explore sa Kiyomizu-dera, nag-snacks lang ulit tayo doon sa Sanenzaka and Ninenzaka streets. And yan, bumili kami ng matcha latte, roasted green tea, tapos kumain ng Kyoto style fried chicken and mitarashi dango. Ang total ng snacks namin ay 836.66. And then yan, pumunta na kami dun sa sikat na Yasaka Pagoda. Nag-picture taking kami doon. Pumunta na rin kami dun sa Yasaka Shrine. Walang entrance fee doon. So lakad-lakad lang to lahat guys. Isang area lang lahat ng buong itinerary na to. And then after nito, binalik na namin yung mga kimono namin kasi kailangan before 5 p.m. mababalik mo na siya. So yan, then after natin maibalik yung kimono, sumakay kami ng bus papunta ng Gion. Yun nga lang guys, gabi na, so sarado na yung most of the stores doon. Wala na kaming nakita halos. And then yun, pumunta kami sa Musoshin Ramen. Sinerge ko lang na ramen yun kung saan kami kakain ng dinner. And then yun, kumain kami doon ng ramen and ang total ng dinner namin ay 1,152.64. And then finally, after namin mag-dinner, pumunta na kami doon sa Kyoto Station and explore namin yung sikat na Kyoto Station. So ang laki niya nga guys, no? Ang ganda doon sa Kyoto Station and nakita namin yung Kyoto Tower. So ang total ng day 10 natin ay 9,154.60. Pag per person natin yan, that's 4,577. And ang total na per person na nagastos for 10 days ay 68,355. Kapag tipid version naman ng araw na ito guys, pwedeng wag na kayo mag-kimono rental. So ang magagastos nyo lang ay 2,585.50. So ang total na ng tipid version per person for 10 days ay 37,491.29. Ayan, so wala tayong Excel for day 11 kasi ito yung unplugged day namin guys. Ano lang, more of, ito yung araw para mag-shopping, ganon. So, pahinga after nung mga lakaran. Talagang ano lang, nag-explore lang kami on our own na hindi nagpa-vlog. Sa Osaka lang din naman kami. Doon lang kami sa Shinsaibashi at Dotonbori area. Okay, so ang i-discuss ko na ay yung day 12 namin. And ito na din yung last day namin sa Japan, guys. So dahil gabi pa yung flight namin pabalik ng Manila, kaya meron pa kaming time sa umaga mag-explore and doon kami pumunta sa Namba. So, date is December 13, 2024, Friday. And ayan, nag-breakfast lang kami sa Family Mart. Total ng breakfast namin ay 450. And then, bumili lang ulit ng water sa vending machine. Pero dalawa na lang kasi paalis naman na kami. Wala na masyado kami pinuntahan
pupuntahan dito. So, that's 77.24. And then yun, nag-early checkout na lang kami sa hotel. And sumakay na kami ng subway from Shinsaibashi Station to Namba Station. So, 72 pesos ang fare ng isa. So, times 2, that's 144. And then yun, nag-rent kami ng coin lockers para ilalagay namin dun yung mga bags namin bago kami mag-explore sa Namba. Doon sa Namba Station, sobrang daming coin lockers. So, nag-rent kami ng 2 coin lockers and ang total nun ay 580. And then, nag-lunch muna kami sa Kobe Motomachi Doria. Total ng lunch namin ay 1,210. After namin mag-lunch, dun na kami nag-explore sa Namba. Pumunta kami sa Namba Parks and sa Denden Town. Sa Denden Town yung mga retro style na cards, mga games. Madami doon. Kaso di kami nakabili kasi mahal pala yung mga ano. Saka wala na kaming space sa luggage, space. guys. Kaya wala ditong price. And then after namin mag-explore, kinuha na namin yung mga bags namin doon sa coin lockers and nag-travel na kami papunta ng Kansai International Airport. Sumakay kami ng rapid train and yun, 500 pesos ang fare ng isa. Times 2, that's 1,000 pesos in total. Yan, hindi na namin to binuksak look. So depende kasi kung ano oras kami darating after namin mag-explore doon sa Denden Town. So ang total ng day 12 natin ay 3,461.24. Pag per person, that's 1,730. And ang total na nagastos natin per person for 12 days ay 70,085. Sa tipid version naman guys, pwedeng wag na kayo mag-coin locker and kumain na lang kayo ng cheaper lunch. So ang magagastos nyo lang per person ay 1,328. So ang total na ng tipid version natin per person for 12 days ay 38,819.29. So, nasa last slide na tayo guys, no? So, ito yung summary. So, dito magkasama yung pre-departure expenses plus yung mga nagastos from our 12 days Japan Kansai trip. Ngayon, gumawa din kami ng ibang version, yung 9 days lang at yung 5 days lang. So, yung 9 days, yun yung Osaka, Kyoto, and Nara lang. Tapos, yung 5 days, yung Osaka lang. So, sa 12 days and 11 nights, nung trip namin, ang nagastos namin per person ay 115,589. So, again, magkasama yung pre-departure expense plus yung expenses for 12 days. Kung tipid version, kung babalikan nyo yung mga tipid version na mga suggestion namin, plus yung pre-departure expense, 65,319.29 lang yung 12 days and 11 nights. Punta naman tayo ngayon sa 9 days and 8 nights. So, sa 9 days and 8 nights, from our itinerary, yung Osaka, Kyoto, and Nara lang yung pupuntahan. So, that's 97,339.71. At kung tipid version naman, 52,252.74. Ngayon, kung yung trip na gusto nyo ay yung Osaka lang, so that's 5 days and 4 nights. So, that's 67,811.99. So, kung tipid version naman, 33,082.68. Yan. Okay, so we're done. Done! Finally! Yan, matagal namin prepare tong budget and itinerary na to kasi gumagawa rin kami ng tipid version kasi hindi naman lahat ng gusto mag-travel gustong kopyahin yung itinerary namin. Yung iba gusto ko sa Kyoto and Nara lang, yung iba gusto ko Osaka lang. So, gumawa na rin kami ng tipid version para syempre sa mga budget travelers na natin nandyan or kung gusto nyo hindi masyadong matipid kagaya namin, ito yung pagpapasayan yung price nandito na din. So, I hope na makatulong itong vlog namin guys sa pagpaplano nyo pumunta ng Kansai, Japan. And kung nagustuhan nyo itong vlog guys, don't forget to hit the like button. And also, if you want to support the channel and see more fun and informative travel vlogs, don't forget to hit subscribe. And click nyo na din yung notification bell para ma-notify kayo for our future uploads. Hopefully guys, soon makabalik tayo ng Japan and this time sa Tokyo naman tayo. So, thank you for watching guys. See you on our next vlog. Bye! But your parents came in the cul-de-sac, leaned back in a leather-clad seat, pack of spirits in your Prada bag, suburban summer 17 was